pag-ibig din yung masikip. Deserve ng karamihan na makita ang play na ito. Mapagpalayang araw? And we are back again for another episode of Ladlad, kung saan lantaran nating ibinubunyag ang mga isyung hindi sensationalized. I am Lian. And this is Angeline. And for this episode, palalakasin natin ang discourse sa larangan ng sining, particularly ang isang pinakamalaking teatro sa Kabikulan na pinamagatang Higit sa Pag-ibig the Musical, which recently concluded noong November 28 to 29. Yes, isa nga ito sa pinaka-awaited na play sa ating rehiyon na laging nare-restage kada taon dahil maliban sa mga nag-aalab na kantahan at sumisilyab na stage set, ang pagtatanghal na ito ay explicitly socio-political with a touch of comedic lines. The story is set at Barangay Eskwela, a sinking urban community that is constantly flooded by the rising tide that comes in many forms. Its residents, who are drowning in a sea of social cancer, blame games, and power play, try to survive the ultimate test of friendship, love, and sacrifice. Ngayon naman, nandito kami kasama si Miss Alyssa de Guzman, ang aktor na gumanap bilang Paula, isang fish vendor sa Barangay Eskwela na kaibigan rin ni Tonyang. Miss Ali, maraming salamat sa pagpapaunlak na makapanayam kayo para sa podcast na ito. Okay po, Miss Ali. I know you played the character Paula, isang quote-unquote hamak na fish vendor sa Barangay Eskwela. Ano ba ang complexity ng character niya? Ano ang relevance niya sa isang highly political play na nagtatakol ng red tagging, corruption, and poverty? Ang relevance niya dun sa play na yon is yung pagiging matatag niya despite sa ganun na scenario na nangyayari sa barangay nila. Although at first, 'di ba, si Paula, hindi naman talaga siya politically open or kumbaga ready to fight just like any other, like yun na, yung mga character. Pero bukas yung puso at isipan niya to fight for their rights. Sinisimbolize ng character niya yung ang tao, bilang isang tao, hindi lang tayo, kumbaga sarado yung utak natin. May part sa atin, may part sa pagkatao ni Paula na bukas ang puso at isipan niya para ipagtanggol kung ano ang karapatan niya at kung ano ang meron siya. Okay po, so as Ali, may mga paniniwala ba si Paula na strongly nag-agree or nagdi-disagree ka? If meron, ano po yun? Wala naman kasi actually, I really admire Paula as someone na brave enough na ipagtanggol yung karapatan niya dun sa barangay na yun. And sinasabi niya doon na ayaw niya sa mga pagprotesta, ganyan-ganyan. Kasi hindi siya politically inclined at first. Pero open-minded siya to fight. So at the end of the day po, ang sinasabi niya, it always boils down to how a person is willing na manindigan at the very end. Yes. That is the character of Paula and that is the person that she represents. Yes. Okay. So, Anong pangyayari sa HSP ang na-deeply relate ka as Paula and Ali? Like, nahirapan ka ba maging si Paula? As an actor, nahirapan talaga ako kunin yung character ni Paula kasi nag-start talaga ako as an actor sa mga heavy scenes. Yung talaga yung forte ko kasi. And never pa ako naka-get ng mga ganun na role na Like, quirky? jolly lang, oo, ganyan. Pero, inaccept ko yung challenge kasi sabi ko, I really love HSP. And, gusto ko rin maintindihan si Paula. Sino ba talaga si Paula? Ganyan. And, fish vendor lang ba talaga siya? Hanggang dun lang ba talaga yung kaya niyang ibigay sa eskwela? Ganon. so let's talk about production po. Mm-mm. Kasi isa ako sa mga nanood na unang scene pa lang na-overwhelm na ako kasi ang daming nangyayari. Sabi ko, ano nang nangyayari? May nagkakantahan, may mga naglablaba. Bakit merong pataas-taas? Binabaha pala to. Parang ang daming nangyayari talaga. And every minute of it was spectacular kahit nakaka-overwhelm yung una. Nung papunta po kami, may mga pumuntang students and audience from other provinces. Yeah. May nakita nga kaming modern bus from Naga.
Dahil nga isa to sa mga napakalaking play sa Bicol, ano po ba yung how many months yung naging preparation ninyo? Ano po ba yung mga pinagdaanan nyo para makapag-pull off ng ganitong klaseng show? Kasi hindi po madali considering hindi nag-aapaw ang budget para sa teatro. Actually, we started rehearsing around July. Supposedly, meron dapat kaming show ng November, October. August sa Masbate. August, August supposedly. Yung first ever Yeah. show dapat. Pero, we know deep down talaga Hindi, ako, mm. personally, na hindi pa kami ready. Mm-mm. And buti na lang talaga, hindi siya natuloy. Kasi, although very hands-on naman ang ang Sining Banwa sa pag-organize ng mga schedules for rehearsals and everything, may mga instances pa rin talaga na hindi kami nakakompleto, ganyan. Siguro nga nakompleto kami, Malapit na. Oo, siguro mga third to the last na rehearsal, gano'n. Mm. Or mga fifth to the last rehearsal. Kasi yung schedule, kasi Oo. lahat po kayong mga students pa. Yeah, karamihan Same. sa amin is students. And yung iba naman, syempre, may mga work naman ng gigig, ganyan. Pero ayun, dun dapat, August supposedly sa Masbate yung first show namin. And yun, hindi siya natuloy. And nung November lang din, yung pinaka-final, Tuloy na i-push na talaga. And grabe pa nga yung pag-worry namin nun kasi 2 araw dapat siya, di ba? And then, first and second show sa first day, and then last show naman sa second day. Pero marami silang kinonsider dahil sa weather, dahil sa bagyo na nangyayari. Pero at the end of the day, yun, na-push pa rin naman siya na 3 show, gladly. Pero, yun na, para sa amin as actors, kapag nakapag-assessment kami, and super, lahat sa amin actually is nabitin dun sa 3 show na yun. I think, kaya pa talaga namin makapag-give ng other shows pa sana. But as students po, and nasabi niyo po kanina na ang iba may mga trabaho, may mga ganyan. Paano niyo po nababalance yung schedule? And saan niyo po hinuhugot yung willingness to make an effort, ibigay yung time ninyo, ibigay yung talent ninyo without getting any tangible return back, pera, kung ano man. Paano niyo po siya na-balance? At saan niyo po hinuhugot yung willingness ninyo na i-pursue itong napakagandang form of art na to? As an artist, super love ko talaga ang theater. And ito talagang HSP na ito, itong big production ng Sining Banwa. Napamahal na ako dito ng sobra talaga. And ako rin, dati, audience lang din talaga ako. Nagsimula rin ako as an audience nila ng HSP. And then, gladly, andito na ako. Parang ganon. So, yung kwento kasi, yung message ng play, yun yung pinanghugutan ko na I really wanted to be part of it. And gusto ko, isa ako sa kanila na mag-share nun. Although sobrang hectic rin ang schedule ko as a student, actually nagkaroon ng very personal na problem yung pag-commit ko dito sa play na to. Pero still, I chose to participate kasi sobrang mahal ko talaga ang HSP. Wala akong ibang masabi, pero para sa akin, iba talaga pag nagtatanghal ka. Sobrang fulfilling niya. What you're saying is, higit sa pag-ibig is such, hindi lang siya isang ensemble ng mga taong kumakanta sa stage, telling this story. It's, kasi nga heavily political siya. It's a reflection of reality. It's not just a story, it's a voice. Parang, kaya siguro nagiging tragic itong mga ganitong play na to. Kasi masyado siyang makatotohanan. So, kumbaga, mirror talaga siya ng reality natin Yes. Na dapat nga sana is makita ng iba. Deserve ng karamihan na makita ang play na ito. kaya nga po sinasabi nilang actors are supposed to be blank slate kasi dapat maging flexible ka para ipakita sa tao kung ano sila, kung anong nangyayari sa kanila. Bakit importante ang mga teatrong ganito sa Bicol? Hindi lamang sa development ng culture and arts, but also the Philippines' political landscape. Ang theater kasi, di ba, siya, mother of all art forms. Yes. Kumbaga, hindi lang siya through singing, dancing. Ito kasing HSP na ito,
musical siya, 'di ba? Maraming na ibabahagi na talento. Hindi lang sa pag-arte, kundi as a singer, as a dancer. Itong big production na ito ng Sining Banwa, mahalaga siyang makita ng mga tao. Kasi aside from na ibabahagi natin yung mga talento natin sa iba, politically, accurate, kumbaga, relevant. Hindi dapat tayo magbulag-bulagan sa kung ano yung mga nangyayari. It tackles the reality, the deep reality ng kung ano yung mga present na nangyayari dito sa bansa natin. So, you said po na parang it tackles a deep reality. As an audience ulit, yung message ng HSP, hindi lang siya nagstay sa loob ng Ibalong Sentrum. Dala-dala siya ng mga audience na lumabas I do ng... hope na ganun siya. Opo, lumabas kami ng Ibalong ICR, nakatulala yung iba naming kaklase. Yung iba, mugto yung mata. And it goes to show how hindi lang siya parang mabilisang performance. Mm-mm. It resonates with people. It stays with people. It does not stay on that stage. It is an amplifier, kumbaga. Sabihin na natin, bilang actor po, ng isang napakalaking play katulad dito. At madagdag ko rin, hindi lang po ngayon si Miss Ali de Guzman ang nandito na cast ng HSP. Kasama ko rin po yung pangalawang host ng podcast na ito na si Angeline Boarde. She also plays JJ, teenage na anak-anakan ni Mommy Candy na nagpakulay ng buhok at the end of the play. So, gusto kong sagutin ninyo tong last question na to, kayong dalawa. Bilang aktor ng isang napakalaking play na katulad nito, ano po ang inyong panawagan para suportahan ang larangan ng teatro? As an actor, sana magkaroon ng sapat na pondo sa arts. Kasi danas talaga ng mga artist yung paghihirap, 'di ba? Totoong walang pera sa teatro, pero sana andun yung pag-support, hindi lang support lang na andun lang. Pero wala yung parang visible na, parang Support I don't lang know. through words. through words, parang ganon. Sa mga articles, like Yeah, sinasabi yeah, nila yeah. na, oh my God, we support theater actors. Pero asan ba talaga yung action na sinasabing Oo. support nila? Asan ba talaga siya? Walang material, Oo. hindi materialized yung support. Parang, ang hinahanap natin sana dito is yung tangible niya na sana nakikita or nahahawakan or nafe-feel talaga ng mga artists. Kasi, ang art, hindi lang naman siya sobrang gastos talaga kasi niya. Yes. Ang mahal po nung, Oo. feel ko ang mahal nung Sobrang- set ninyo nung Is it out of Ano? your pockets or may mga sponsors rin Yung na? mga sponsors. Buti naman Mga hindi na umaabot sponsors. galing sa Oo. pocket talaga. Kasi, Kasi, ng mga magaling kasi si... Oo, magaling naman ang marketing team ba? Mm. Oo, tama. Magaling ang marketing team ng HSP Nakakahanap talaga. talaga ng mga sponsors. Kung pwede lang nga sanang gawin naming libre ang show para lang ipakita sa inyo yung goal namin or yung first objective namin ng Sining Banwa, yun yung ipahayag nga, yung kwento. Hindi lang kami nagtatanghal because of the money, yung makukuha namin from it. Pero kasi kung hindi kami kukuha ng money from viewers, from audiences, saan? Saan kami pupulutin? Parang gano'n. Ang mga artists, Yes. di ba? Kasi kumbaga, give lang kami ng give. Okay lang naman sana, kasi ako, personally, as an actor, sobrang gusto ko magtanghal na I don't really expect kung ano yung makukuha ko pabalik. As a society, dapat natin maintindihan na hindi natatapos sa simpleng palakpak lang yung dapat nating Totoo. response sa mga artist. At the end of the day, art is still a profession that needs to put food on the table or Yes. kahit nga po hindi put food on the table, at least i-sustain yung buhay ng sining. Kaya kailangan talaga nating manawagan. Dapat maging institutionalized yung suporta para sa sining at teatro. I do agree. Sana hindi tingnan ng karamihan na ang sining ay isa lang siyang lang. Sining lang. Parang Opo. ganon. So, one last question, pahabol. May naisip lang ako. Sabi sa play po ninyo, ang higit sa pag-ibig ay magpatawad. Pero kung may iba pa ba kayong sagot, ano pa po ba ang mas higit sa pag-ibig? Sabi kasi nila, ang mas higit daw sa pag-ibig ay yung higit na pag-ibig. Wow. Wala nang ibang hihigit pa sa pag-ibig. Kasi,
ang pagpapalaya, pagpaparaya, pagpapatawa, yung panahon na ginugugol mo. Acts of love yon. Kumbaga, yun yung bumubuo sa pagmamahal mo. So ayan, maraming salamat po ulit, Ate Ali. At dito nagtatapos ang episode na ito. Sa muli, ako si Angeline Baarde. At ako naman si Lian Aguilar. Once again, this is Ladlad, kung saan lantaran nating binubunyag ang mga isyong hindi sensationalized. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat at see you on the next episode. Bye! Bye!